Magandang araw mga kabat expert PH. Sa video na ito, ipapakita ko kung paano malalaman kung sira o defective ang battery kahit brand new pa. Ito ay DIN 66L Ultra Plus, bagong bili ng customer pero may kakaibang nangyari. Bago i-release ang battery sa customer, standard practice natin ang pag-test. Nang i-test ko ito, ang lumabas ay 10.45 volts lang. Dito ako kinabahan dahil ang brand new battery dapat nasa 12.6 volts pataas. Pero hindi ako nagpahalata sa customer. Ang sabi ko lang, boss, i-charge muna natin ng 1 hour para sigurado. Ginamit ko ang standard battery charger. After 1 hour, tinest ko ulit. So ang lumabas na voltage niya ay 13.3 volts naman. Ang CCE, cold cranking amps, ay 630. Ang SOC, state of charge, ay 98%. Ang SOH, state of health, ay 100% naman. Sa tester, mukhang okay lahat. Kaya sabi ko, okay na ito. Sabi ng may-ari, napa-start ang sasakyan, napatakbo pa nga. Pero ilang oras pagkatapos patayin ang makina, ayaw na ulit mag-start. May red battery warning sa dashboard. So ito na nga po mga kamaster, mga boss, mga ma'am sir. Ito na yung ating battery. Binalik sa akin ng customer. Pag test ko ulit, ito ang lumabas. 10.44 volts. CCE na ay 25% na lang. Ang SOH ay 0%. Ang SOC ay 0%. Ang SOH, state of health, ay 12% na lang. Din ang lumabas ay bad cell. Ibig sabihin may sirang butas dito sa loob. So i-tester natin gamit ang battery analyzer. Ito po para makita nyo rin. Positive at negative. So ayan. $10.4 nga lang eh. 10.4 volts or 10.40 volts. So i-test natin ang CCE, sisilipin natin. Battery test, regular flooded, then CCE 70. So sapat na po yan dahil 70 ampere hour po ito na battery. Then testing na lang natin. So ayan mga ma'am sir, mga kamaster, mga boss, 25 CCE na lang. Ibig sabihin ng CCE, cold cranking amps or cold cranking amperes, yung starting power baga ng battery na dapat ay mataas to. Para pag start ng sasakyan, one click lang may start agad. Pero yan oh, sobrang baba. Tapos 10.40 volts na lang. Ang SOH, ibig sabihin ng SOH, state of health, 12% na lang oh. SOC, ibig sabihin ng SOC, state of charge, 0% oh. R resistance 91.21, so napakataas. So may lumabas dito na bad cell. So kulay pula ang light indicator ng ating battery analyzer. So nagpapahiwatig na talagang sira ang ating battery. Yan. So tanggalin na natin. So meron siyang 6 na takip kulay itim. So ibig sabihin may 6 din siya na butas. So bubuksan natin yan. So ang pagbukas dito, pira lang po ang katapat. Mabubuksan na natin yan. Ito, piso lang po. Pag may piso kayo, mabubuksan na yan. O di kaya 25 centavo. So ang pagbukas naman dito ay counterclockwise ha, pagayan. Yan, mabubuksan na natin yan. Ang pagsarado naman po ay clockwise. Pagayan, clockwise po ang tawag yan. Yan. So dahil buksan natin to, counterclockwise tayo. Yan. So ayan, bukas na po yan. At sisilipin natin yung kanyang butas. Paslightan ko muna. Okay naman ang kanyang tubig. Ayos. Ayan. Okay naman siya. Ayan. So susukatin natin
gamit ang hydrometer tester. Ito po ang itsura ng hydrometer tester na kung saan ito ay panukat sa tubig ng battery. So mag-una tayo dito sa pinakaunang butas. So unang butas, ang sukat ng tubig ay 1250. Ayan po. So i-adjust natin ang camera, baba, para hindi nyo makita. Ayan, 1250 po yan, no? Kita nyo na siguro. Ayan, 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Ayan. So pangalawang butas. Pero bago tayo magpangalawang butas, i-adjust natin ang camera. Masyadong mababa. Yan, taas na. So tuloy tayo. So pangalawang butas. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Ayan. So pangatlong butas. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Ayan. So pang-apat na butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Panglimang butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 1125 or 1.125, which is tumapat sa kulay pula. So positive, ito po ang sirang butas sa battery na ito. So mamaya papakita ko sa inyo, kukulo ito mamaya pag i-tester natin gamit ang battery load tester. Ilo-load test natin baga. So ito ang naiba. Sa lahat ng 5 butas, ito lang po siyang naiba. So konfirmado na may bad seal, may sirang butas ang battery na ito. So ang status sa battery na ito ay sira na po siya, defective. Gagamit po tayo ng battery tester SB52. Ito po ang itsura. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan, ito po. Yan. Dito natin malalaman ang totoong sirang butas sa battery, kasi pag may sirang butas sa battery, kukulo po. Kukulo po ang butas na ito. Tanda natin, itong butas na ito lang po ang naiba. Nasa kulay pula. So kukulo po yan. So titingnan nyo mamaya. Titest natin. Siya. Ayusin muna natin ang camera. So ikakabit lamang natin dito sa positive dito. Yan. Positive ng polarity ng isang battery. Itong isa naman kulay itim dito sa negative polarity ng isang battery. Diyan. Napakalaki ng kanyang mga alligator clip. Parang higanti. Parang higanti. Napakalaki. Yan. So nakakabit na po yan, ha. So tingnan nyo dito ang reading ng voltahe ng battery. Ayan. 10.5 volts na lang siya. Ayan. Pansinin natin. So ngayon, papaliwanag ko muna dito sa DC amps. Ano po ibig sabihin ng DC amps? Ibig sabihin direct current amperes. Itong arrow na ito, pag ilulutis natin mamaya, ikutin na ito, tataas siya. Dapat tataas yan ng mga 200 ampere. So dito naman sa kabila, ibig sabihin ng DC volts, direct current voltage, voltahe baga ng battery. So itong arrow na ito, dapat hindi yan magdadrop dito sa 8 volts, 7 volts, 6 volts pababa. Kasi pag once na magdadrop yan, ibig sabihin sira talaga itong battery na ito. Pero, may pero. Kung itong araw na ito ay kung mananatili yan dito sa 11 volts or 10 volts, ibig sabihin malakas po itong battery na ito. So maliwanag. So sana nagets nyo po ang ibig kong sabihin. So ngayon natin na siyang ilo-load test. Titigan natin ng mabuti.
Pero bago ang lahat, maghanda tayo ng flashlight para flashlightan natin yung butas na dapat kumukulo para makita nyo rin sa actual. Okay? So, start na tayo. Pindutin naman natin itong push to start. Then, titignan nyo. Yan, pansinin nyo po. Yan o. Sagad na, hindi ko na maikot. O, hindi pa siya tumaas o. Dito, bad na o. Nasa baba na siya o. O, diba? Tapos yung sa kabila, tingnan nyo. Kumukulo siya o. Sobrang kulo o. O. Pakita ko ha. Ayan o. Wait lang. I-adjust ko ang camera para makita nyo rin. Ayan o, pansinin nyo o. Kumukulo siya o. Yung iba hindi naman o. Ayan o. Malinaw yan ha. Yan ang kumukulo o. May bula pa nga siya o. Ayan. Diba? Kita nyo na. Kala mo nilagyan ng bula ng sabon. O, diba? So yan. Yan po natin malalaman na may sirang butas o may bad silang isang battery. So tanggalin na natin. Ang nangyari dito boss, may factory defect ang isang cell ng battery. Kahit brand new, possible pa rin magkaroon ng bad cell. Kapag na-charge, panandalian lang tumataas ang voltage, pero hindi na kayang mag-hold ng kuryente. Kaya na pa-start pero saglit lang. Pag pinatay ang makina, bagsak agad ang voltage. Kaya importante talaga ang proper testing. Voltage, CCA, SOC, SOH, check. Hindi sapat na napa-start lang. Follow nyo ang Bat Expert PH para sa tunay at tapat na battery education. Happy New Year sa inyong lahat!